Or ano bang klase natin? Percentage, base, and rate. Okay? So, percentage, no? Ano ba yung percentage? No? Sa mga nanonood na IBM, no? Ito yung nagsisimula na yung math ninyo, tama ba? This represent the part of a whole expressed as fraction of 100. If it is denoted by a symbol percent, for example, 30% means 30 parts of 100. Business math, oo. Business math, magkaiba ba business math sa math of investment? Kasi ako pare-pareho lang 'yan eh. Ang engineering version magkaiba or pareho lang? Pareho lang. Opo, pareho lang. Ang kapareho nito sa engineering is yung ano, engineering economy, no? Sa mga ano. Kaso hindi naman tayo pupunta ng mga anity. Pero siguro pag meron tayong ano, marami nag-request na pag maraming siguro 1 month kaya din yung tapusin yung buong ano eh, buong lesson, no? Pag hindi pa ako magkakaroon ng trabaho talaga na teaching, kaya to eh. Okay, unti-unti isa-isahin natin. Okay? So let's start. Percentage is denoted by the symbol percent. For example, 30% means 30 parts of 100. And then base is the total or whole amount that is percentage is calculated from. For instance, in the phrase 30% of 200, 200 is the base. Okay? Rate is the percentage expressed as decimal when calculating with mathematical. For example, 30% becomes 0.3 in the calculation. So, pag ganyang definition, nakakawalang gana, no? Okay? So, ganyang definition kasi kailangan niya, no? Kung sa mga teacher ninyo parang, thank you po sa mga nag-share sa atin, no? Pag ganyang definition, nakakaantok eh, no? Dito tayo sa mas madaling intindihin, no? Okay. Dito, meron tayong ginagamit na tinatawag ko dyan na percent pyramid ba yan tawag dyan? Basta yung pyramid ni ni Charis Pempenko, ano? Pyramid. Okay? So, sabi dyan, yung P, nangangahulugan ng percentage, and then yung R, nangangahulugan ng rate, and yung B, nangangahulugan ng base. Okay? In general, these three elements relate through the following. Percentage equals base times rate lang. Yung pinakamadali lang doon is rate of change in linear function. Wala pa tayo. Wala pa tayo niyan. Rate of change, calculus, ano lang tayo, math, ano lang to, business math lang daw to eh. Wala pa tayo dyan, ano. Okay, so ang ano natin is P equals BR, B times R. Okay, so percentage equals base times rate. Ito lang ginagamit ko, no. Ito lang, synthetic and long divisions. Ito si Sir kagabi. Wala pa tayo niyan, wala pa tayong math eh. Dadaan muna tayo sa ano niyan, sa ano ba yun? Introduction sa variable, introduction sa ganun. Wala pa. Ano pa lang to? Pang elementary pa lang. Elementary, high school, senior high. And then dito, ang ginagamit ko sa ito lang, no? Pag may nawawala ito, pwede akong maghanap na agad nitong dalawa, di ba? Then pag nawawala yung B, no? Pwede ko naman silang i-divide both sides by both sides by kunyari ng R. So magiging B is equal to P over R. 'Di ba? So pag nawawala naman si R, pwede ko naman i-divide ng PBR. Divide ko ng both sides ng B. Oy, ba't buo? B, B. No, so R equals P over B. Ito kasi, hindi ko to tinatandaan kasi masyado siyang malaki para i-memorize mo, no? So, ganito yan, no? Pag ito nawawala, no? Pag ito nawawala ang P, ang gagawin mo dyan, kunyari, nawawala siya. Buburahin mo siya dyan, no? So, ang magiging ano dyan is RB, no? P is equal to RB. Pag nawawala naman si R, kunyari, nawala, no? Takpan natin yung R. Kunyari lang, nawawala yung R. So, magiging ano mo doon is, ito ka lang titingin, P over B. Pag nawawala naman si B, tinan mo kunyari nawawala B. Dito ka lang titingin, itong dalawa. B is equal to P over R. No? So, ganun lang siya, no? B
B, P equals, tama yon, B, P over R. Very good, no? Okay? So, ganun lang siya kasimple. Meron tayo dito mga sample problem. Solving for the percentage. If you know the base, no? If you know the base, meron ka daw base, meron ka daw rate. Ito yon. Meron kang base, meron kang rate. Itong gagamitin natin na formula. Now, P equals BR. B or B times R. If you want to find the 20% of 300, you would calculate P is equal to 300 daw. And then, itong 20%, gagawin mo siyang decimal, which is ganito yung ginagawa natin dyan. 20%, nandito ka, ano ka ng dalawa, so magiging 0.2 or 0.20, tapos tatanggalin mo na to. Okay, so multiply mo siya. Ang magiging sagot mo dyan is 60. Okay, so kaya tayo nag-discuss ng mga decimal, ng mga pag-change ng ano, kasi para yun dito. Tingnan nyo na lang yung ating mga tutorial dyan sa may baba. O sa mismong page pala natin. Meron yan, kompleto na tayo dyan, ha. Kaso mga putol-putol yun. Kung gusto nyo yung mga buo, nandun sa YouTube channel natin. Sir, talk mo din yun. If you know the percentage P, you know, and the rate R, ganito lang yon. So, yung kanina nga sinulat natin, B, mag-student teacher ako for 3 days. Yan topic ko, sir. Really? Edi master mo na siya, di ba? Or ano. Good luck naman doon sa mga ganun na student teacher. 3 days yung topic ko. Good luck talaga, no? Galing, ha? Galingan mo, ha? So, madali lang siya, no? Tama-tama pala, makikinig kayo dito. Okay, and then, if 40 is 20% of a number, no? Kung iisipin niyo of a number, ibig sabihin ito yung ating base. No? Kung iintindihin natin, no? Kumbaga, if 40 is 20% of what number? No? Kung iintindihin niyo yun, anong number daw yung 20% niya is 40. So, hinahanap natin doon is base. Kaya susulat mo ngayon, no? Kung ang tinandaan mo lang na formula is P equals BR, BR, kunyari, tapos hanapin mo yung base, ganito na lang, kahit i-derive mo na lang, para hindi mo na i-memorize yung pyramid. No? So, magiging B is equal to P over R. Okay? So, P over R daw, ano nga yung P natin? Percentage, which is 40. And then, meron kang 20% na pagka kinonvert mo, move ka rito, 1, 2, and then 0.2, magiging ito ay, mawawala pala to, so magiging 0.2. Yung 0.2 is, ang gagawin natin dyan, magdi-divide tayo, 0.2 divided by 40. Ang mangyayari dyan is hindi ka pwedeng mag-divide kapag meron, ang divisor mo is decimal. So, mag-move ka ng isa, move ka rin dito ng isa. So, magiging bago natin is 2, magiging 400. 400 divided by 2, ang sagot mo dyan is 200. Okay? So, madali lang, di ba? The next. Okay, malapit na tayo sa pa-quiz natin, no? Sa pa-quiz, marami sumasagot, no? Para mas nakaka-enjoy, no? If you know the percent P, meron ka daw P, and the base B, magiging formula doon natin is R, P over B. Okay? Paano natin na-derive yun? Ganito lang gawin mo. Kahit ito lang anuhin mo, no? BR, PBR lang. Tapos hinahanap natin yung rate, i-divide mo sila, i-divide mo sila ng R, ito makakancel, ito matitira, B is equal to, ano ba nawawala? R pala, sorry. P is equal to BR. Ang nawawala is R, so i-divide natin ng B, mawawala to, ang R natin is P over B. Okay? So, burahin ko lang to. Okay? And then, meron tayo kasi mga given doon, kung nakikita ninyo, no? 50, if 50 is some percentage of 200, you can find the rate, no? So, ganito lang yon, R,
is equals to 50 over 200. And then, ang ginagawa natin dyan is magdi-divide tayo. So, dito, okay lang na mas mababa ito. Ang gagawin natin, magdadagdag tayo dito. But, may kapalit dyan, nadagdagan mo siya ng decimal dito. Okay, so, 500 divided by 200, yun ay dalawa. Kasi multiply mo, magiging 400 minus magiging 100. And then, madadagdag ka ulit ng 0. Madadagdag ka rin din 0. So, ilan yan? 5. So, magiging sagot natin is 0.25 or 25%. Okay? Ito, find the percentage. Wala, may mga sagot na no? Naktawanan natin yan dito tayo sa quiz. Okay. Sige, andyan na ba yung mga students natin? So, ano pong lesson po yan? Ano pong grade? Sabi nila pang business math daw to, pang senior high. Pero parang feeling ko pasok ito sa ano. Siguro grade 6, alam ko meron na nito eh. Okay? My mother gave me 500 pesos allowance and I spent 325. Siguro 325 pesos to, no? How many percent is left? Sige nga, is it 25, is it 30, or 40%? AFA? Ay, hindi ko alam yung AFA eh. Ano ba ibig sabihin ng AFA? Kasi hindi ko na naabutan yung ano eh. Yung K to 12, so hindi ko na gaanong familiar sa mga ganun. Sir Christian, letter C ang kanyang sagot. Sige nga. Sir Joshua, letter C. Agrikultura, fishery arts po. Alam ko sagot dyan pero di ko sabihin. Pwede yan sabihin, ha? Agriculture, fishery arts. Hindi ko sure pero feeling ko meron naman to sa mga math ninyo, no? Okay? Wala, tatlo lang ba ang sumasagot natin ngayon? Okay, let's answer this one. Okay? My mother gave me 500 pesos allowance and I spent 325. How many percent is left? No, so, meron akong 325 na nagastos. Spent. Gastos. 35, Ma'am Lira. 35, Ma'am Beng. And then, tingnan natin do. So, meron akong 500. Ito ba yung gagawin na, ito ba yun? Kukunin natin yung percent yung 325? Hindi. Nagastos ko na yan eh. Ang kailangan natin yung matitira. So, paano natin makukuha yung matitira? So, ima-minus muna natin yung 325. So, 0, hindi pwede. 0, hindi pwede. So, gagawin mo to, magbabaro ka dito. Ito, magiging 10. Pwede ka na magpabaro sa kanya. So, magiging 9 na lang siya. Ito, magiging 10. And then, 10 minus 5, magiging 5. And then, 9 minus 2, magiging 7. And then, 3 minus 4, magiging 1. 175. Ma'am Joy, letter C. So, 175. Ito na yung kailangan natin i-divide mula dito sa 500. So, parang ganito yan. 75. Yan. Okay? So, kung gagamitin natin yung formula, P is equal to BR. Okay? So, yung P is ito. Ito naman yung ating B. No? So, tinan mo, kung meron kang P, 175, ang B mo is 500. So, yung rate yung hinahanap natin. So, i-divide ko na lang sila both sides by 500. So, ito nga tama yung ginawa natin doon. So, ang magiging natin is mag-divide tayo. 175. Ilang 175 makukuha, ay ilang 500 makukuha sa 175, hindi pwede. So, kailangan magdagdag ka dito ng decimal. Okay? So, ilang 500 makukuha mo sa 1,750, yun ay 3. And then 3 times 500 is magiging 1,500. So magiging 250. So pwede pa natin yan, magdagdag ka nandito ng isang 0.
So, 2.5, ilang 500 makukuha mo sa 2.5, yun ay 5. So, magiging 2.5. So, magiging 0. So, ito na yung ating sagot, 0.35. Na pagka minove natin ng 1, 2, magiging 35% na siya. Very good, no? Sa mga nakakuha ng ating sagot. Wow! Lahat yata tama. No? Si Sir Joshua, 100% minus 65%. So, ang ibig sabihin, ginawa ni Sir Joshua is ito daw yung kanyang i-divide. Okay, next. An item cost 1.5 and it's sold with 10% discount. What is the final price of after the discount? Thank you so, Ma'am. It's Relin sa pag-share ng ating live, no? Thank you po. An item cost 1.5 and it's sold with 10% discount. What is the final price after the discount? Okay? So, ganito mga tanong, no? Kung meron mga mag-exam para bukas, makakilala kayo. Related pa rin to dun sa exam nila, no? 1,350. So, meron tayong dalawang paraan sa pagkuha ng mga ganitong problem, no? So, yan. Ma'am or Sir Keys, 1.5 times 0.9. So, pwede rin yan, ano? Okay, tinitingnan ko yung mga sagot dyan, ha? Okay, okay. Okay? So, ganito yun. Wala sa sagot, ano? Tama yun sa letter C niya, ha? Koreanong Hilaw, 1,350. Okay. So, sabi doon, meron kang 1.5 daw yung item, no? Ano bang cost ng, ng item na 1.5? Ano kaya yun? Libro? No, bumili ka ng libro. Thank you po sa pag-follow sa atin. Libro, bumili ka libro, 1.5 presyo, no? So, mga bigating libro yan, ibig sabihin. And then, meron kang discount daw, binigyan ka 10% discount. Ano, ba't kaya? Siguro, nagsisale lang sila, no? So, pwede natin gawin is, tama yon, pwede natin agad, kung meron kang 100%, pagka minusan mo ng 10% discount, is 90%, which is 0.9. No? 150 is the 10%, kaya, wow, tama yon, no? So, dito pwede natin i-multiply muna sa 0.9. Testingin muna natin to. And then, kung familiar kayo sa ginagawa na to, is, multiply lang natin siya na parang walang decimal. And then sa dulo, bibilangin natin kung ilan yung decimal point, no? So, 0 times 9, magiging 0. 0, magiging 5. And then, magiging 45 yan, no? And then, 1, 9, magiging 13. Tapos, meron kayo isang decimal. So, ito na yan. Ang sagot natin is 1,350. Tama yung sinabi dito ni Sir Koreanong Hilaw is, pwede yan, no? Kasi mabilis natin makompute yung 10% discount. Ginagawa lang natin, dinidivide lang natin sa 10, no? So, yung 1.5, kunyari, 1.5. And then, pagka times natin ng 0.10 yan, magiging 150, di ba? And then, ito na agad yung ima-minus natin, no? So, ito yung isang paraan doon, no? So, 1.5, pwede na agad natin i-minus yung 150. Okay? Magiging 10, magiging 5, magiging ito 4, magiging 3. So, 1, 3, 50. Very good, no? Thank you po, Sir Koreanong Hilaw sa, hello, Sir Taco. Hello here, hi, teacher. Ay, hello. Good evening. Good evening, good evening. Good evening, good evening. Sinasabi na natin to. Good evening. Welcome. Wow. Thank you po. Okay, let's have another problem. A student answered 85% of the 40 questions on test correctly. How many questions did the student answer correctly? Si Ella pala yun. Si Ella pala yun. Good evening. Compound interest marami naman po baka meron. Tinanggal ko yung compound interest kanina. Tinanggal ko lang kanina.
Kasi ano yun eh. Sabi ko nga, hindi pa tayo sa math of investment. No? Ito muna tayo sa mga madadali lang. Kasi kung si Sir JC Ulang, Sir JC Ulang ba yun? Nandito sa JC Ulang agabi, no? Kung mapapansin nyo, agabi, mayroong hindi kasi nakakasunod. 'Di ba? Kapag nagdi-discuss tayo ng medyo, kunyari, malalalim na algebra, o kaya magdi-discuss tayo ng trigo, mapapansin nyo, ay, hello, good evening, Sir DJ. Ayan, nandito rin si Sir DJ kagabi, no? Kung mapapansin nyo kagabi, habang nagdi-discuss tayo, tapos minsan sino-shortcut ko, 'di ba? Mapapansin mo yung mga ibang nanonood at hindi nakakasunod. So, ang gusto ko kasi talaga is magturo muna tayo ng yung mga basic lang ba muna. Para sa dulo, pwede ko nang sabihin na, kunyari, tuturuan tayo ng mga trigo na. Pwede ko nang sabihin na, hindi, yung gusto nyo lesson nandun na-discuss na natin. Okay, no? So, ngayon, ano muna tayo? Kumbaga parang, basic muna tayo, no? Okay, let's, andyan na si Ella, nakita ko. Good evening, Ella. Okay, student answer 85% of the questions correctly. Okay, correctly ha. Tandaan natin correctly. How many questions did the student answer correctly? Ito, namali ako nito eh. No? Nasa review center ako nitong last year. Mismong review center. Tapos, hindi ko nabasa. Incorrect pala yung hinahanap. No? Nyo to yung mga ganito mga tanong. Correctly yan ha. Correctly. So, correctly. So, ang gagawin lang natin dito, kung gagamitin natin yung formula kanina, PBR, so, ang nawawala sa atin is itong P, which is percentage, no? Part lang siya ng 40 yung hinahanap natin. So, P. And then, yung base natin is 40. And then, yung rate natin is 85. No? Pag yung 85%, pag ginonvert natin yan, dito ka manggagaling. 1, 2, mawawala na ito. So, magiging 0.85. Yun na yung ating, Okay? So, pag minultiply mo yan, parang ganito lang. Tanggalin na natin to para walang sagaban. 0, 0, nagiging 4. 4 times 5, magiging 20 ba yan? And then 8 times 2, magiging 32, magiging 34. And then magiging 0, 0, 4, 3. Meron kang dalawang decimal doon. So, sagot natin is 34. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Okay? Pakadali lang ng mga natin lesson yan. Hindi siya, Okay? Next. During a sale, a shirt originally priced 800 is sold for 640 pesos. What percentage discount was given? Oh. Siguro pag 800 pesos yung shirt ba yan? So pag ganyan, pa SS sir after. Ano yung sabihin ng SS? Screenshot? Screenshot yun, sir Toy. Or ma'am. So, wag ganyan 800 siguro mga Uniqlo yung brand niyan, no? Mga H&M, mga ganyan mga brand, no? So 800 yung price tag, no? So 640. Sige lang. After. So after ng Sige. Bigyan tayo ng mga segundo lang parang okay, Ma'am Shim, B. Nakikita ko puro B, 20% B. Okay. So, JC ulang, letter B. Sir Placid Luis, thank you po sa pag-follow sa atin. Thank you po. Share nyo tong ating live, no? Kung may natututunan kayo, no? So, BS EdMath kasi yung naging yung kapalit, 'di ba nga engineering ako galing. Yan yung si Ella kanina. Kasama ko sa civil engineering yun eh. Tapos natatamad na kasi ako maging engineer. So parang gusto ko na maging teacher talaga kasi magaling talaga ako sa math, no. Sabi ko, 2023 magkukuha ko ng units. Kumuha ko ng units 2023. 2023 pumasa na rin ako. Civil engineering din po kaya. Ay, mga engineering. Wala tayong annuity eh. Okay, basta lahat yan i-discuss natin. So, basta nung kumuha akong lisensya last year, no, yun, naging katumbas ko na yung parang teacher. Magaling po yan. Kasi Ella, nandito pa rin pala.
Hello, good evening. Okay, so math lang kasi talaga ako magaling engineering din. Tayo din magaling sa engineering eh. Mga steel, mga RCD, ako magaling dyan eh. Ano ba topic siya tonight? Yan, percent base and alright. Okay, sagutan na natin, no? Okay. So during a sale, no, nagkaroon ng sale, no? Usually sa mga SMSM yan eh. Shirt originally cost 800, sabihin natin mga brand yan, no? H&M, mga kahit 800. 640, what is the percentage discount as given? So ang gawin natin, pwede na lang ganitohin natin. 800 minus 640. And then minus natin. Manual tayo mag-solve kasi ano yung sabihin ng ESAS? Hindi ko alam eh. Basta naalala ko lang ito yung topic natin. Ano yung sabihin ng ESAS? Hindi ko alam yung mismong pangalan ng topic. 160, no? So, itong 160, kung gagamitin natin yung formula natin na PBR, yung percent, ito yon yung 160. Uy, ayun, nandito na. Na-share yung ating live, no? Si Sir Aljun, no? Yung mga Chinese yung pangalan niya, Sir Aljun yan. Okay? Lagi nandito yan tuwing gabi. Minsan hapon, ano? B, anong base natin is 800. No? Ito. And then yung rate natin yung nawawala. Okay? So, ito na kasi na-discount natin, kaya pwede natin sabihin, ayun na yung na-discount natin. Ano yung sabihin ng ESAS? Hindi ko alam eh. Sir UB Dakat. Paano nga ibig sabihin ng ESAS? And then, divide natin both sides by 800. Okay? So, R natin is equal to 160 over 800. So, pwede tayong mag-divide dito. Ito ay 160. Ito ay 800. Okay? So, ilang 800 makukuha natin sa 160, hindi aabot. So, ang gagawin natin, pupointan natin dito, lalagyan natin dito. So, ilang 800 makukuha sa 160, dalawa yon. Multiply mo lang siya, magiging 16 na. And then, magiging 0 na yan. So, 0.20 or pagka ginawa natin decimal, move ka ng 2 places, 1, 2, magiging 20%. Tama ba? Sagot natin. Araw-araw nag-live, Sir Mechanics na. Araw-araw para makatapos tayo ng ano. Thank you, natama lahat ng mga sagot. Nakikita ko dyan. B. Okay. Wala pa tayong mechanics, matagal pa. Hindi pa tayo aabot. Dadaan muna tayo sa mga algebra. Algebra tayo October. Buong October siguro para matapos yung buong algebra. Next, if a person savings increased by 20% over the last year and their current savings are 10,000, what were the savings a year ago? Thank you po. Ang dami nagpapalo sa atin. Thank you po. Ano oras yung live niyo po, sir? Usually, siguro kasi natapos na yung let, no? Papalo na para makarecall for let. Followed na po para makarecall for let. Sige, tama-tama kasi bukas let na, di ba? Ngayon kasi wala na kaming turo kasi tapos na yung season, 'di ba? Kasi nga exam na bukas. So ang mangyayari niyan, itong season siguro civil dito, mag-civil kasi ako. Civil ano ba? Civil service or civil engineering? Sir Aljun. No? Followed na po para and it's your Richie and follow nyo lang to. Kasi kahit engineering. Engineering kami dyan, no? Pati si Sir Koreanong Hilaw. Pati si Ma'am Ella nyo, yan. Kita nyo dyan si Isa Damp. Kita nyo ba yan? Engineering din yan, civil engineering. Yung mga kaibigan ko dyan, pag nakikita nyo mga engineering kagabi, ang dami. No? Thank you po sa mga nagla-live. Nag-share ng ating live, no? Tapos na tayo. Tapos na rin siya. Okay. Pagkagaling ka ng civil engineering or any engineering, tapos napunta ka sa mga live na to, parang sana ganito lang yung math, no? Kasi nung nasa engineering ka na, napakahirap na. Parang ayaw mo na. Parang sabihin mo, parang mali ka ng course na napuntahan, ano? Kasi parang sabihin mo, ang dali na ng mismong trabaho. Ma'am Salin, letter A. Di ba? Mas nakakamiss kasi, madali siya. Tapos, ayaw mo naman yung sobrang hirap, di ba? Kasi pag pumunta ka na sa major, no, sa mechanics, statics, ang hirap na. Dito sa mga ganito, parang, okay, nakakamiss naman to, di ba? Kaya ako kumuha ng, MSTC, grabe, math,
65 kami ng first year, nakagraduate kami, 80 na lang. Oo, ganun talaga. Sa TIP nga umalis nga kami. Okay, let's answer this one. If a person's savings is increased 25% over the last year, and their current savings are 10,000, what were their savings a year ago? Paano? Ma'am Yuniling, good evening. Mga fluid mechanics. Fluid mechanics. Pasado ako dito una. Sunod niyan, fluids. Ano sunod sa fluids? Hydraulics. Hydraulics yata ako bagsak. Okay? Normal lang yun pag sa engineering. Mabagsak ka, ganyan, 5, 3. It's okay. Pag ganito, di ba? Nakaka-relieve kasi, madali lang. Okay, 25% siya. So, ang mangyayari doon is, ang gagawin natin dyan, kung gagamitin natin ng formula PBR, so, kung 25% to over the last year, their current, so, ang mangyayari, yung rate natin, ito, nadagdag na. Na-increasean ka na. So, ang mangyayari dyan, yung rate natin is 100% plus 25% siya, magiging 125% or 1.25. Etong si 10,000, no? So 10,000 is equal to 125% or 1.25 ng anong base? No? So ano daw yung base na yon? Ang gagawin natin, shift solve daw. Bawal tayo mag-shift solve dito. Miss Desi, thank you po sa mag-share. Thank you po. Thank you po, Sir Aljan. Di-divide natin sila both sides by 1.25. Okay? So, mga cancel to. Ang gagawin natin is, paano yan? Anong gagawin natin? Engineer QNX. Thank you po sa mag-share and pag-share. Okay, so magdi-divide tayo, no? 125 tapos 10,000. Okay? Ngayon, totong 10,000, hindi tayo pwedeng mag-divide. Itong rule natin, no? Ito minsan nakakalimutan natin kasi nagka-calculate na tayo. Hindi tayo pwedeng mag-divide pag divisor natin may decimal. So, mag-move ka. 1, 2. So, ang mangyayari sa atin, ang bago nating ito, mag-move ka rin dito ng dalawa, no? 1, 2. Ilang zero na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, 125. Ilan na yan? 6. 1, 2, 3, 4. So, bibilangin mo yung tatlo. Yung dito, 1, 2, 3, 100. Hindi pa pwede. So, ang gagawin mo is 4. No? 1, 2, 3, 4. So, sa 1,000, ilang 125 makukuha mo doon? 8. Tama ba? 8. And then, 1,000 yon. Tapos ito, meron kang isa dito. Lagay mo rito. Lagay mo dito. Lagay mo dito. Lagay mo dito. Ang sagot natin, very good, no? Lahat nakakuha ng tamang sagot. Ano sagot? 75 ba? Ano sagot? 8,000? Ba't A yung sagot? A. Ba't A yung sagot nyo? A ba o B? Ba't A yung sagot ng iba? 8,000. No? Very good, no? B basic. Kaya nga B. Okay, 8,000, no? Nakikita niyo. 8K po. Hena. Kaso mabla yung iba, makita. Uy, walang ganun. Huwag kayo mag-away dyan sa comment section na. Next, retailer buys a product for 500 and sell it for 600. What is the percentage profit? Ito, madali na to. Lakta ba naman, ha? Oo nga. Okay, mag-away dyan sa... ito. Alam na alam nyo to. No? Ang kapareho nito is parang 5-6. No? Yung mga kaibigan natin mga... Bombay, no? Yung mga nagpapautang sa atin. Diba? 5-6. Hindi kayo pwede sa ECE. ECE pala siya, si Sir Christian. Chan? Tara, Chan. Kay Rios, thank you po sa magpala. Arithmetic gradient. Paano yung arithmetic gradient? Kanina, gabi ko pa yata nababasa yun. Okay? So, madali ito, no? Kahit, ito alam natin kahit hindi natin i-solve, no? Tama ba? So, kasi itong 600, no? Pag umutang ka sa Bombay ng 500, 600, tinelas. Pag chingil mo, wala tinelas. Oo. Diba? So, nagiging 600. Alam natin lahat yun, no? Alam natin na sinasabi ng mga government nga natin, masyado daw malaki yung 20%, diba, na tubo. Pero kasi kung ikaw talaga nakautang ka na sa Bombay, alam mo na, ang
ang flexible kasi magpautang ng mga Bombay, tama ba? Minsan sisingilin ka nila, ang tagal niya, paulit-ulit ka ba puntahan, no? Masingil lang yung 20%, di ba? So, yun, 5-6 yan, makikita mo, 5 tsaka 6, no? So, pero ang pag-solve niyan is 600 muna. Ito kasi yung idinagdag natin yung 100, no? So, ang gagawin natin yung 100, i-divide natin ng 500 para makuha natin yung percent. Sana po mas mahirap ang math engineer. Saan po mas mahirap? Hindi ko alam. Hindi pa kasi ako nakapag-architecture eh. Yan, very good, no? So, engineering daw. Crazy. Hindi mo sa mga nagpapala ng accountancy po. Depende kasi yan sa inyo, no? Ganito na lang gawin. Yeah, 25 pa top notcher factor. Isa-isahin mo na lang kung sino ko doon. Patay. Nagkahamunan na. Tanggalin naman natin yan. So, mangyayari natin is magiging 5 divided by 1. Okay, so, eto gagawin natin is magiging 1, parang 1 divided by 5 na lang, no? So, dito, magiging 0.2. 0.2 is 20%. Okay, next. Madali lang pala masyado. A store offers 20% discount on an item. After the discount, the item is sold for 8. What? Okay, mag-away dyan sa comment section. Ay, di mo na screenshot. Ay, ito. Sorry. End muna. Sige, screenshot. Ay, okay lang, no? Kakasimula lang natin. Pang 5 item pa lang. Naiyak na dito yung kapitbahay ko. Bakit? Ano nangyayari? Okay, mag-away-away dyan. Easy lang. Alam mo, itong ginagawa natin dito is may mga natututo dito, no? Nang di pa, kasi meron dito, mula elementary yung... Chill lang. Asar lang. Nayasar. Biro-biroan lang ba? Totoo lang din. Yan. Answer na? Ganda yung matis sumagot yung iba. Sige, answer na. English na daw po kasi tas math pa. 6K sagot. Solve nyo na po. Okay, let's answer this one. A store offers 20% discount on an item. After the discount, the item is sold. This one. And then, what was the original price of the item? So, kung gagamitin natin yung formula natin na P equals BR. Okay? So, ito kasi is 4/8. Ayan na yung ating, ano yan? Yung 4/8, ito yung percentage. And then, yung B natin yung nawawala. Okay? Ngayon, yung R, hindi siya 20%. No? Hindi siya 20%. Kasi may discount siya eh. Pag discount, i-minus natin. No? So, 100 minus 20, yan ay 80. So, 80% or 0.8. Okay, so 0.8. Divide natin by 0.8. Divide natin by 0.8. Mangyayari dyan is 4/8 divided by 0.8. So, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng isa. Dagdag ka rin ng isa. Ang bago natin is 8. Tapos 4/8 naman yun nandito. 48,000. So, ito. Ilan makukuha mo dyan? 6. And then, ilang 0 yan? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Basic lang, no? 6,000. Very good, no? Very good. Letter B. Okay, next. A town's population increased by 25% over the last year. If the current is 125,000, what was the population? Ay, sorry. Yan. Paano mo na pa-SS mo? Sir Tao, di ka po ba nag-apply sa mga review center? Galing mo kasi... nagtuturo ako sa review center ngayon. Hanapin niyo yung andun ako sa review center ng mga review center ng mga let.
Tingnan nyo sa unang-unang video dito sa ano ko. Pindutin nyo yung ano, yung account natin. Yung unang-unang, makikita nyo doon kung ano. May Besabilia po ba sa civil engineering? Meron, di ba? Besabilia yung isa sa mga kalaban nung ano doon. Ang let filing hindi ko alam, pero ang alam ko is March na, di ba? Susunod yung exam. Basta dyan ako nag-review sa Besabilia. Wow! Ako dati nag-review ako sa ano sa kalaban ng Besa. Tamara, akala ko English lang nakaka-nosebleed. Okay? Ako gilisa. Magkalaban yan. Hindi rin ako dyan. Sa isa pang kalaban yan. Di ba, tatlo yan. Sa engineering yan Nag-review ako dati sa engineering. Pero yung tinuturuan ko ngayon kasi pang-let na. Sa let ako nang nagtuturo ngayon ng review center. Ito si Isa. Nakikita niyo si Isa daw niya, si Ma'am Isa dyan. Ano yan? Ang tagal daw. Ay, thank you sa mga nag-send ng gift sa atin, no? Kasama ko yun sa ano. Yung inaano ng school namin dati, CCP, is ano, yung may-ari nung ano kasi is Mapuan. Taga Mapua. Next question na. Wait lang, easy lang. So, P equals BR. So, sabi doon, nag-increase na siya ng 25%. Ang mangyayari doon is 100% plus 25% is 125%. So, itong P, ito yon. So, 125 equals B nawawala. And then, yung rate natin is 1.25. Since ito yon. Okay, so, i-divide natin both sides by 1.25. Wala na to. And then 1.25 divided mo yung 125. Move ka ng 2 places, 1, 2, magiging bago natin is 125 divided by 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So ito, isa 1, 2, 3, 4, 5. So 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100,000, letter A. Accountancy po ba to? Pwede. Pwede sa let. Ang salino, very good, letter A. Sagot natin. Thank you po sa mga nag-send natin gift sa atin, ma'am and sir. No? Next. Pwede. Sa totoo lang. Kasi yung let is meron ng provided na calculator. Ang problema nga lang, business math, business math daw to ngayon kasi bawal na yun sa atin yung ginagamit natin dati kung naabutan nyo yung Casio 991 ES Plus, di ba? Wala na yan. Last year ginamit namin, pwede pa yung 570 ES Plus. Wala na rin yan. Ang meta na ngayon is, ang meta na sa board exam ng PRC is Carse ata. Carse na 991. Yan yata yung pinaka the best ngayon. Yung mga programmable ata di dapat. Hindi na pwede yun oo. Dati gumagamit pa yan. Kung naabutan nyo yung mga engineering exam dati, si Sir, yung si Sir Chan kanina 2015. Casio, hindi ko alam yung Casio AX Basta kasi sa engineering ginagamit namin dati is 991 ES Plus. Sakto economics ako sa PUP, I think I need this. Yes, kaso basic lang Pang basic lang tayo ngayon pang business math lang to, hindi tayo math of investment. Ang katumbas itong topic natin, sabi dyan, is math, business math ba? Business math or math of investment, yung mga basic lang to. Tsaka engineering economy sa engineering. Engineering econ. Okay? Yan yung mga katumbas na topic niyan. Okay? So basta ang meta ngayon sa Calcu is 991 na Carse. Baka Kristan po may accounting ayan. Mas nakakamatay yung oo, mahirap yun yung engineering economy na tinutukoy ko na yan. Hindi ko alam. Ang hirap pa nung sa amin dati kasi teacher namin si Sir Chuchu, secret kung sino siya. Basta TIP yun, ibang lahi. An employer receive 15% raise. After the raise, yung salary sa what was the gamitin natin yung formula PBR. So kung nadagdagan na siya, magiging 150 na yan. Ba't pa ulit-ulit yung tanong, no?
magiging 115% or 1.15 na siya. And then ito is percentage siya, no? So 3, 4, 5. And then B mo, anong B natin nawawala? Rate natin is 1.15. So, ang mangyayari dyan, i-divide ko both sides by 1.15. Kung titignan yung title lang ano natin, no, base, ano lang yun, percentage. So, madali lang, ganito lang. Sir, bukas algebra naman. October. Ano na ba bukas? 29. Sa October 1, mag-start tayo ng ano, nag-start tayo ng algebra. Promise, sa October 1, algebra na tayo. Ngayon kasi, tapusin ko lang, no? Pagbigyan nyo muna tapusin natin yung mga lesson sa elementary. Elementary lang muna tayo kung nakipapansin nyo. Puntahan nyo yung page ko dun. Puntahan nyo yung page ko dun sa ano. Ito mismong account natin na to. Differential calculus. Teka, matapos natin yung algebra, no? Isa-isay natin algebra. Try go. Lahat ng algebra. Try go. Geometry. Stat muna, tapos calculus. 5. Siguro mga next year pa. Basta ganun, ha? Bukas, siguro madadali lang bukas. Yung ano lang, ang topic natin bukas is, magkaiba. Ganito lang, ito yung topic natin bukas, ha? Yung ganyan, no? Sa elementary. Naalala niyo yan? Greater than or less than or equal to. Tapos lalagyan mo sa gitna yung number. Okay? So, ganito na, mag-solve na tayo. Nagkukwento na naman ako. Tagal-tagal magsimula ng discussion ni Sir Tokwa eh. Okay, move ka. 1, 2. Napapakwento, no? 1, 2. 1, 1, 5. Follow nyo lang to, no? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay ba yun? So, ito, ilan yan? 1, 2, 3, 3. 345. 345. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 30,000 ba sagot? Ano sagot? 30,000 ba? Ala, lumabas. 30,000 ba sagot? Yes, 30,000, no? Sige, si Sir, top use. Yung nag-screenshot. I-screenshot nyo muna. Pwede nyo screenshot yan, pwede nyo i-share sa mga classmate nyo. No? Pwede ha, pwede. Ako nagbibigay sa inyo ng kahit si Sir answer sa sagot. Hindi, ang pangit kasi ng pagkakasolve eh. No? Ako nagbibigay sa inyo ng pahintulot na pwede nyo i-share yung mga natututunan nyo dito. Pwede nyo i-screenshot, no? Ako naman gumawa niyan eh. Opo, sir, tama ka. Economics kasi course ko. So, sir, okay, next. A company revenue dropped 22% last quarter if the company earned 18,720,000 last quarter. What was the revenue before the drop? Next question. Pa-rate nga po, scale 1 to 10, yung difficulty ng Calc 1. Calculus na kasi kami next sem. Ang pinakamahirap para sa akin yan, yung Calc 1 na sinasabi niya, yung DeepCal. Pinakamahirap yan. Ay, hindi pala. Sunod pala yung integral pala pinakamahirap. Integral pinakamahirap, sunod yung differential. Tapos, pinakamadali para sa akin yung differential calculus. Yan yung tatlo na yan, no? Differential calculus, integral, at DE. Integral pinakamahirap sa akin. For me lang, ha? Sunod, differential, tapos yung DE pinakamadali. Sa UP, magkasama yung algebra trigo, eh. Math 40, ano ba yan? Math 21 ba yan? Nakalimutan ko, tinuro sa akin ng kaibigan ko yan, eh. Nahirapan ako sa trigo. Sa UP, pag mga first year ang alam ko, mahirap ba ang Laplace transform? Hindi ko nakalimutan ko ng Laplace. Pinakamahirap sa akin differential equation dati. Integral ko na. Wow. Okay, ano sagot? Sa first year sa UP, magkasama yan. Algebra trigo, nalaman ko doon sa mga kaibigan ko dati. Paano pa mag-motivate mag-advance review? Isipin mo na lang, nababagsak ka para siguradong top. Letter B, letter A, mga sagot. Nakikita ko yung magkakaiba. B, A. Ano nangyari? Nakikita ko dyan, B, A yung B. Ano sagot, B, Kurt, B, Imo, A.
Diyan na rin topic namin ngayon, sir. Mixture, nag-mixture kagabi, isang nga yung item. Practice solve ka lang, tapos isipin mo mahal tuition. Oo, sa TIP dati 40k na kami. Tapos babagsak, Engineer Sage, no? 40k ang per sem ng TIP dati, tapos babagsak. Sakit, di ba? Okay, thank you sa mga nagpa-follow sa atin, nag-send ng like, no? And ano, engineering economy. Ito yan, engineering economy ang katumbas natin din ng business math. Okay, let's answer this one. Nakikita ko AB ang sagot, ha. Okay. Company's revenue dropped 22% last year. If the economy earned last quarter pala. Tapos ito, last quarter. What was the revenue before? Walang pipili sa D, ako na lang. Charo. A. Ulit. A company revenue dropped 22% last quarter. If the company earned 22%, what was the revenue before the drop? Ibig sabihin, so ilang quarter ba? Kunyari, first quarter, second quarter, third quarter, and then meron kang fourth quarter. Halimbawa, nandito yan, no? First quarter, ito na lang, sabihin natin second quarter yan. Yung 18 million na yan, no? 18M na yan. So, sabi dun, ito kasi yung tinutukoy na 22% last quarter, ito na yon, no? So, nandito na tayo, kunyari, sa quarter na to. Here. Nandito na tayo. Third quarter. Kunyari lang, no? Yung 18 million na yun, second quarter, ito na rin yun. Nakadrop na siya. So, ang tinatanong lang dyan is yung nandito sa first quarter. Anong field nyo, sir? Ako? Civil engineering ako eh. Ano ba yun? Soccer field na yan. Chichat. Ayun, Kuya Dan. Thank you naman. Swerte yung mga walang tuition, no? Sa amin sa engineering natin, mahal-mahal ang tuition. 40k? 30 to 40k? Per sem. Tapos babagsak lang ako sa earthquake. Mga ganun subject na. Joke lang. Ay, good evening, Sir JL. Andito. Sir JL ba to? Good evening, ha? So, itong nawawala dito, anong hinahanap natin, no? So, ang gagawin natin dyan, gagamitin natin formula PBR. Okay? So, ito, itong hinahanap natin yung original, yun nandito. So, meron kang 100% minus mo ng 20%, magiging, ano ba yun? 7, kailan ba yan? 78%, no? So, ito natitiran to is 18 million, 720, ilang zero? 1, 2, 3. Nawala yung base natin, tapos meron kang 78 point, so 78% magiging 0.78 na lang siya. Okay? Tama ba? Palo ko kahit di ko pinurse sa engineering. Hindi to engineering, pang math, ano lang to, lahat ng math to. Okay? So, di-divide lang natin yan both sides. 0.78. Okay? So, B, ayun, di-divide natin. Burahin ko na yung mga yan, ha. Burahin ko na. There are sands and zen. Okay? So, 0.78, i-divide mo daw yung 18,72123. And then, mag-move ka, no? Bawal ang divisor natin na merong, 1, 2, 1, 2. So, magiging 78. Ito na siya. Ang taas naman. 78. 8, 7, 2, 1, 2, 3. Okay? Ilang 78 makukuha mo sa 187, 1 ganyan? Ilan yun? 1, 2, 3, 156. Dalawa. 156 ba yan? Tapos magiging 3, 1, 2. Ilan makukuha ko dyan? Ilang 78 makukuha ko sa 3, 3, wait lang, 3, 1, 3, 1, 2. 4. So, magiging 312. Oh, yun, very good. Thank you, no, sa nagsabing 4. Very good, very good. Oh, si ma'am, dito pala sila. Hello, Mrs. Sinta. Good evening. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. No, 1, 2, 3, 4, 5. Sagot natin is
Tama ba sagot ko? Mali. Ito. Ito sagot, 24. Letter A. Letter A. Yay. 24M. Wala pa isang zero. Ba't may isa pa eh? 6 dapat. Basta. Ayan. 24. Mental math kasi bawal magtanong. Last item na ba? Hindi pa. After deducting a 10% tax, an employee receives 63,000 as his salary. What was the employee's gross salary before the tax deduction? Ano daw doon? Sir, nanahimik yung BIM at poste. Ba't kailangang isolve? Saan yan? Nagtatanong yung nagtuturo. Yes. Na? Dito sa live ni sa akin is, pwede naman talaga magtanong eh. No? Walang salary pinabayad sa bills. Bago na kasi ngayon, no? Sa mga engineering na nanonood, no? Magkuha na kayo ng units ng EDOC, tapos mag-let na, no? Para masaya. Lahat tayo lumipat na ng let. Joke lang. Na, meron kasi tinatawag na OBTL. May tinatawag kasi na OBTL, no? Ibig sabihin ng OBTL is, ano yung sabihin nun? Outcome-based teaching and learning, no? Ano yung pwede? Pwede. Kuha kayo ng units. Ako walang units eh. Tapos, nag-exam ako ng let. Think yun, eh? Yes, pwede. Kuha lang kayo 18 units. After deducting 10% tax, an employee receives 63 as his salary. What was the employee's gross? Sa amin 1 sem lang, 6 units lang, 18 units lang. Tanong lang kayo sa pinakamalapit na mga schools. Pag nakahanap kayo nun, letter C, 70, yan. Hanap lang kayo yung pinakamalapit. Sa amin, 5 months. STEM, no? Cert ako, Messi. Anong strand? Ano pa? Matry nga. Sige, try nyo ha. Ganito yun. After nyo makakuha ang makapagtapos ng degree, BS, no? Or AB, kuha kayo ng 18 units. Tapos, makakapag-let na kayo. Okay? Dagdag license yun. Engineering, civil engineering tayo. Okay, no? So, 63. Gamit yung formula natin, PBR. So, meron tayong etong 63. Dito yan. Percent. And then, after deducting 10% tax employee received, no? So, binawawala sa atin dito, ito 100% minus 10, magiging 90. So, magiging 90% or 0.9. Okay, divide natin ng 0.9 both sides. Okay, ito, nag-convert lang tayo. Okay, so 9.9 mag-divide mo yung 63,000 ito 3. So, hindi pwede mag-divide ng sir naman ba yung kakapasok ko lang po sa live. Yes, nag-upload po teacher says. Nag-upload lagi sa YouTube channel natin yung hanapin niyo Sir Tokwa. Lahat yung mga full dito kasi na-upload ko dito mga putol para pumunta sa YouTube channel natin. No. So dito move ka ng isa dito, move ka rin dito ng isa. So 9. So 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 okay? Bawal po kalkisalit. Pwede. Sa Gen Ed Math, hindi pwede. Na meron kasing, pagka BS Ed Math, yung majorship kasi, sa majorship pwede, may kalki yan. Pero specific na kalki lang yung pwede ngayon eh. Tapos sa Gen Ed Math, no, General Education, bawal. Kaya tayo nagmamanual, nakikita nyo ba? Pati sa CSE din, bawal. Ang tinuturo ko sa review center is dalawa, CSE tsaka LET. Okay? Same lang ng formula ng price equals hindi ko same lang po ng formula ng original price. Ano ba yung 1 minus hindi parang ganun din yan. No, minus ko na agad dito. Ito 'yon siguro yung part na 'yon, yung 1 minus rate. Yan. Ito yung part na 'yan. Nag-minus dito. Kaya naging 90%. Ito lang kasi talaga formula natin ngayon. Yung topic natin is naka-base lang dito, no. Last 2 item na tayo, no.
Ayun, tama. Sir JL ba to? Ay, hindi. Iba yatang Sir JL to eh. Iba pala. Anong grade po tinuturo yan? Senior high ata o grade? Basta parang junior high. Ay, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Nagbago ka ng DP eh. Nagbago, ano? Kuya Dan, thank you po sa mga nagpalo sa atin. Nagbago. Pero alam ko yan. B? A retailer, last 2 items na tayo, no? Para sa gabing alas 10 na, no? A retailer sells product at 140 cost of the, if the product sold is what was the original cost. Ay, Mami Raya, exam mo bukas ah. Tama ba? Ito estudyante ko eh. Tama ba? Exam niya bukas? Pare tayo. Okay lang yan. Kung gusto mo mag-review, pwede mag-review. Ha? Mag-exam kasi bukas, no? Last year, nag-exam din ako. Nagre-review pa kami kahit nung oras na, alas 2 na ng umaga. Tapos, alas 3, bumili ako sa fast food ng chicken. Ang late ng chicken. Umagang-umaga, madidisappoint ka na. Doon kami sa Quiapo, naglalakad kami. Papunta sa UE, may McDonald's doon. Late ng chicken. Tapos, yun, bumili pa rin ako ng Okay lang yan, di makatulog. Basta matulog kayo kahit mga 2 hours para kahit paano refresh yung utak ninyo. Tapos, bili kayo ng maraming pagkain. Ay, good luck ha. Sana mag-top, no? Hiraya, Picture LTD. Oh, simba daw sa St. Jude. No? Tama, St. Jude talaga. Okay, Ako din, hindi pa ako nakakabalik sa St. Jude para magpa-thank you. Nagsimba kami. Kasi kami 24, 23, nagsimba kami sa St. Jude. Hindi pa ako nakakabalik. 140 yung cost. Tapos, ano yan? Original. No? So, ulitin natin. Ito lang formula natin ha, PBR. Itong 5.6 is 5.6 yan. Tapos, sinawawala ito. Naging ito, parang nag-increase na siya, no? So, 1.4 lang yan. Yung 140%. So, 1.4 lang yan. Pag convert natin, bakit? 1, 2, kaya 1.4. Okay, so divide natin both sides sa 1.4. Ba't puro ganun yung problem, no? Ulit-ulit lang. 1. So, dagdag ka rin isa. So, 1 for... Okay? So, ilan makukuha mo dyan? 1, 2... Ilan? 4? 4 ba? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. But 4, sobra ko isa. Tatlo lang. 4,000 lang pala. Sorry naman. Okay? Last item. Ay, wala na pala. Umulit na pala. So, yun lang guys, no? Maraming salamat sa mga nagpa-follow sa atin. No? Thank you, 96 followers tayo ngayong gabi. Maraming salamat. Bukas, pagbigyan nyo muna ako. Sunod na topic, sir, kung paano mag-convert ng... Tapos na, meron na tayo dyan, ha? Meron na tayong convert ng fraction to decimal. Percent to decimal to fraction. Ayun yung wala pa pala. No, thank you sa mga nag-follow sa atin, no. Susunod. Patapusin niyo muna ako bukas ng September 29 at September 30. Ano muna tayo? Algebra tayo sa October. Promise yan. Tapusin, Ma'am Yunilin, thank you sa pag-like. Nahuli ka. Mga gabi na tayo magla-live, no. Para sa umaga nakakabiyahe pa ako. No? Meron kasi akong trabaho sa umaga, nagbabiyahe-biyahe. No? So, yun. Anong oras po kayo nag-start? Minsan mga 7 or 8 or 9, depende kung makakauwi tayo na maaga. Tsaka minsan kasi may klase ako. Kanina may klase ako sa Masters eh. What time ang lag niyo? Usually gabi. Gabi na tayo, hindi na tayo hapon. Pag hapon, medyo pang mga elementary yung ating lesson, ha? Walang pasok. Oo nga, no? Linggo pala, no? Family day. Sige, makakapasok na lang bukas. Kaya madali lang lesson bukas. Siguro lang. Basta yung ganito, kung matatandaan nyo, yung lesson natin bukas is ito. Yung kunyari, maglalagay ako dito, 1.9. Tapos dito naman is 1/4. Or 1 and 1/4. Ilalagay mo dyan kung less than, greater than, less than, or equal. Yung ganyan. Ano daw lang pasok pag linggo? Ako araw-araw ko pumapasok Ano ko
Driver ako eh. Bye-bye guys, thank you. Thank you mga nag-follow sa atin, 99 followers. Maraming salamat po sa mga nag-like, mga nag-send ng gifts. Thank you po. Online tindahan ni... Ano, hindi ko makakita yung buong pangalan. Tapos si Ma'am or Sir MYRRH. Thank you po. Hindi na daw nag-work si Sir. Tapos si Sir Joe yung pala yung pangalan ni Sir Toriano Hila. Thank you po, thank you po. Thank you po sa ating ano. Sana may natutunan kayo ngayong gabi, no? Thank you. Mas Isa. Thank you po, Mamela. Thank you.